Bukod sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City, dalawang magkahiwalay na stabbing incident ang nangyari sa loob ng eskwelahan sa Cavite na nangyari noong June 16 at 19. At para talakayin ang issue na yan, makakausap natin ngayong umaga si Police Lieutenant Sarah Jane Dio, ang Chief ng Public Information Office ng Cavite Police Provincial Office. Magandang umaga po ma'am at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa lahat po ng staff ng ating programa. Ayan ma'am, gusto po naming maging katulong ang PNP para sa pagbibigay ng tamang impormasyon at kaalaman sa publiko patungkol dito sa mga nangyayaring insidente ngayon sa mga eskwelahan. Ito pong pagkatapos ng dalawang stabbing incident na naitala sa Cavite last week, ano po ang ginawang adjustment o pagpapatupad ng seguridad ng PNP dito sa mga paaralan po sa Cavite? Dahil po, meron pong direktiba po ang ating Provincial Director, Police Colonel Ariel Arred, na makipag-ugnayan sa lahat ng eskwelahan para po maayos ang ating seguridad at malaman kung ano ba yung bakit medyo maluwag ang kanilang yung mga guards kung sa pagpasok ng mga estudyante, kasi dapat po tini-check po ang lahat ng mga bags ng mga bata bago pumasok sa loob ng eskwelahan. At kahapon lamang po nakipag-ugnayan po ang ating Provincial Director sa butihing Governor na si Honorable Francisco Gabriel Abing Rimulya. Ang ating provincial government ng Cavite ay maglalaan po ng mga metal detector para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Cavite. Layunin po nito na higit pang mapalakas ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng paaralan. Kaugnay din po nito, nakipagpulong din po ang ating provincial director kay Dr. Rosemary D. Torres, yung School Division Superintendent ng DepEd dito po sa lalawigan ng Cavite upang pagtibayin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa ligtas at mapayapang kapaligiran sa paaralan. Kabilang po sa mga napagkasunduan ang mas mahigpit pang inspeksyon sa mga mag-aaral bago sila pumasok sa loob ng paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga anumang ipinagbabawal o mapanganib na kagamitan. Pinahihintulutan din ang mga pulis na magsagawa ng regular na pag-ikot sa loob ng paaralan, lalo na po tuwing recess or break time, bilang karagdagan din pong agarang pagtugon sa anumang insidente, bukod pa sa kanilang pagpapatrol sa paligid ng school premises. Ang mga hakbang na ito po ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan ng DepEd, PNP at ang pamahalaan ng panlalawigan ng Cavite upang matiyak ang ligtas, maayos at angkop na kapaligiran ng bawat mag-aaral sa lalawigan. Kailangan po natin maging safe space ang paaralan para sa lahat, sa mga magulang, mga maguguro at mga mag-aaral. And magandang balita po ma'am yung binanggit niyo po ito na magkakaroon na ng mga metal detector sa mga eskwelahan dyan sa Cavite provided by the LGU at may pakikipag-ugnayan sa DepEd para po sa mas mahigpit na inspeksyon sa pagpasok ng mga estudyante. As well as ito po ang pinahihintulutan, parang bago po sa akin ito, yung pinahihintulutan na ngayon yung PNP na pumasok sa school grounds during recess para mag-inspeksyon. Ma'am, ito muna pong sa punto ng metal detector. Nabanggit po ba na kung kailan ito target na ma-distribute sa mga eskwelahan at paano po ba ito sa pag-turnover po ba sa kanila? Sasailalim muna sa seminar siguro kung paano po ba gamitin ang metal detector at kung sakaling maka-encounter sila ang isang guard ng school, paano niya tutugunan? Kumbaga ituturing kung sakaling nakadetect, paano ang isang i-approach ang isang minors. Kasama po ba yon sa mga susunod na gagawin, ma'am? Kasama po yung pakikipag-ugnayan ng ating Provincial Director kay Gov at nangako po siya na maglalaan ng budget
para po mabigyan po ng metal detector lahat po ng pampubliko at pribadong paaralan dito po sa Cavite. Pero po pag siguro po meron na pong nakapag-purchase purchase na po ang ating provincial government, ay ito po ay ito-turn over at syempre po isi-seminar po siguro ng PNP lahat po ng mga guards na naandun sa mga eskwelahan para po lalo po nating maisaayos ang seguridad ng mga paaralan. Ayun. Ma'am, pagdating naman po dun sa pag-iikot ng sa loob, tama po ba parang bago po sa akin na ngayon pinahintulutan po na pumasok ng mga guro, I mean yung mga PNP sa loob ng school grounds? Tama po ba? Parang bago po sa akin yun, Yes ma'am. po. Yes po, dati po kasi nasa labas lamang po ang ating kapulisan. Pero po, base po sa pakikipag-ugnayan po ng ating provincial director po kahapon, ay i-allow na rin po ng DepEd na tuwing recess or break time, ay pwede na pong papasukin ang pulis para po maramdaman ng ating mga mag-aaral na ang pulis ay nasa loob. Pwede rin pong makipag-ugnayan sa mag-aaral sa loob mismo ng mga paaralan. Apo, maganda po yun, ma'am. Pero curious lang ako, ma'am, paano po ba nyo ginagawa yung treatment na approach sa mga kabataan, lalo na minors? Alam niyo naman natin yung ibang magulang kasi ginagawa, pag umiyak yung bata, huwag kang iyak, bibigay ka sa pulis. Meron po kasing ganong minsang connotation ng may mga ganon yung mga magulang eh. Sa side po ng PNP, paano po yung gagawin o ginagawa niyong approach para maging friendly sa mga minors, sa mga estudyante, ang mga pulis dahil dito sa gagawin niyo pong aksyon at makakakita lang sila na naka-uniform, may baril po ba pagpapasok sa school? Paano po magiging, sasabihin nating friendly ang approach sa mga bata at hindi katatakutan ng PNP? Wala naman noon ang ating local PNP ay meron po tayong mga crime prevention. Madalas naman pong bumibisita naman ang ating mga kapulisan sa bawat eskwelahan dahil po nagkakandak po kami ng mga crime prevention lectures sa mga kabataan. At kami naman po ay yung crime prevention lectures, ito po ay naaayon sa mga kabataan na lagi sila ay ligtas sa anumang krimen. Pinaalalahanan namin na laging mag-ingat mga crime prevention tips. So lahat naman ng aming mga lectures at mga crime prevention ay akma naman sa mga recipient natin ng mga kabataan, lalo na yung mga bullying na yan, mga tawag dito, mga anti-rape, tapos lahat ng batas na mga illegal drugs, para po sila po ay maging aware sa ating mga tawag dito, sila po ay maging aware sa mga batas natin, kaugnay po sa mga kriminal, para hindi po sila masangkot sa anumang bisyo. Yun po yun. Ayun, maganda po yun, ma'am. Ako naka-experience ako niyan sa school nung ako nag-aaral eh. May mga dumalaw na PNP, nag-seminar sila. Nakakatulong po talaga yon sa mga estudyante at syempre, matatakot din ako na gumawa ng krimen pagka nalaman ko ganito pa lang sasapitin ko pagka gumawa ako ng ganitong masama. Going back sa issue, ma'am, dito sa Cavite ng stabbing incident, based po sa inyong investigasyon, ma'am, ano po ba yung naging dahilan nitong stabbing incident sa magkahiwalay na insidente po ito, no, sa Cavite? Batay po sa inyong investigasyon. Batay po sa ng investigasyon, ang insidente po na nangyari po sa pribadong paaralan ng General Trias ay maituturing po ito na isolated case dahil po ang sangkot na bata po dito ay meron pong kapansanan sa pag-iisip. Bali po siya po ay nag-undergo ng therapy kasi meron po siyang parang depressive disorder. At ang insidente naman po nangyari sa Cavite City, ito po ay nag-ugat sa pagtatalo sa pagitan po ng dalawang estudyante na nauwi sa suntukan at kalaunan po ay nanaksak po yung isa. So sa parehong kaso, agad naman kumilos ang ating otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maipagpatuloy ang investigasyon sa ilalim ng umiiral na batas. Yun na po nangyari po sa General Trias City po. Ito po ay ngayon kasalukuyan pong nasa kustodiya ng isang private institution dahil po siya po ay nag-undergoing ng therapy.
Tapos yung isa naman po, yung nasa Cavite City po, yung nanaksak po, ito po ay file na po natin ng criminal case for frustrated homicide. Ayun po. Ma'am, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang may papayo nyo dun sa mga magulang at maging sa mga estudyante? Kung sakali, pero wag namang mangyari maulit Pero kung magkaroon ng encounter na ganitong katulad na insidente sa isang eskwelahan, ano po bang immediate reaction na dapat gawin ng isang mag-aaral para maprotektahan ang kanyang sarili? Siyempre po, sa mga magulang, gaano pa tayo kaabala sa ating mga trabaho, mahalagang maglaan ng oras para kausapin ang ating mga anak, kamustahin, at baka meron pong pinagdadaanan. Ang bukas ang komunikasyon sa loob ng pamilya at susi po upang maunawaan ng kanilang kalagayan, emosyon na pinagdaraanan, lalo na pag pumapasok sa paaralan. Huwag po natin ipagwalang bahala ang mga palatandaan at pagbabago sa kanilang ugali o pakikisalamuha. Kailangan maging observant ang magulang sa kinikilos ng ating mga anak. Sa mga estudyante, kung may problema o suliranin, huwag po nating sarilinin ito. Mas mainam po na maging bukas sa ating mga magulang, guro o guidance counselor upang makuha ang tamang tulong at payo. At ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi ito isang hakbang tungo sa kaligtasan at maayos na pag-unlad. Ayun, salamat po. At dapat yan tandaan ng ating mga magulang. Kung sakali po bang mayroong mga threat sa mga estudyante, pwede po ba silang dumulog sa Cavite PNP pagka halimbawa merong mga silang pinangangambahan o minambubuli sa kanila, pwede rin po ba tumawag o kumontak sa PNP at papaano po ang kanilang gagawin? Pwede po. Kami naman po ay open, lalo na po sa mga bata na may mga, kunyari may problema. Willing naman po kami na mag-entertain ng mga kabataan. At yun po mga bata na yung CICL ang tawag dito, yung Children in Conflict with the Law, yun nga po, kailangan din po ang ating mga guidance ay makipag-ugnayan din po sa PNP para kami makatulong, makapagbigay po ng payo sa mga kabataang ito. Minsan po kasi ang mga kabataang ito ay dulot po ng mga broken family. Minsan talagang sila po yung may mga problema na pinagdadaanan. So malaki po ang bahagi ng mga magulang, malaki po ang bahagi ng mga teachers na ang eskwelahan mismo na sa paghubog ng pag-uugali ng ating mga anak. So dapat ang mga kabataan natin ay matuto ng magandang pag-uugali sa loob ng paaralan. Katulong ng mga magulang, dapat po ay maging safe ang ating paaralan para sa mga kabataan. Ayun, maraming salamat po ma'am. Pero bago kami magpaalam sa inyo, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ma'am, baka meron pa po kayo mensahe dun sa ating mga magulang, sa mga estudyante. Nasa sa inyo po ang pagkakataon ma'am. Opo, ako po ay nananawagan sa mga kabataan natin na tayo po ay mag-aaral mabuti at kung kayo po ay gagawa po ng hindi maganda ay kayo po ay mapananagot sa batas. Iwasan po natin ang gumawa ng hindi maganda, mga bisyo, ma-involve sa anumang drugs at sa mga pagsusugal, yung mga online sugal na yan. Ito po ay hindi po nakakatulong sa ating mga kabataan. Bilang mga magulang, dapat po talaga tayong maging patnubay at gabay sa ating mga anak. Ganun din po ang ating mga teachers, lalo pong palalahanan po natin ang ating mga estudyante na mag-ingat, lalo na po sa pag-uwi ng bahay at iwasan ang anumang mga masasama. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat po, Police Lieutenant Sarah Jane Rio, ang Chief ng Public Information Office ng Cavite Police Provincial Office. Maraming salamat po, ma'am. Sige po, salamat po.